Hello everyone! Maglagay po tayo ng isang lata ng gatas na ibap dito sa ating mixing bowl. At sasamahan din po natin ng 2/3 cup na mantika. Samahan din po natin ng 1 tablespoon na vanilla. Atin lang pong haluin. Gumamit po kayo ng wire whisk para mas madaling magsama-sama itong ating mga liquid ingredients. Isunod naman po natin ang mga dry ingredients. Gumamit po tayo nitong sifter. Meron po ako ditong 2 cups na all-purpose flour. Samahan po natin ng 1 cup na asukal. At lalagyan din po natin ng 1 tablespoon na baking soda. At syempre, sasamahan din natin ng 1 tablespoon na baking powder. At dahil nga chocolate kababayan ang ating gagawin, lagyan din po natin ng 3/4 cup na cocoa powder. Ngayon naman ay atin pong hahaluin. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Kung napapansin nyo po yung mga puti-puti na yan, ay yan po yung buo-buo na baking soda. Kaya kailangan po natin talagang gamitan ng sifter or strainer para po maiwasan na masama itong ganitong mga buo-buo. Lalo nga po ang baking soda, medyo mapapait po yan kapag nasama ng buo dito sa ating mixture. Atin lang muna pong tanggalin tong mga nasa gilid bago natin umpisahang haluin para po sumama na siya. At ang paghalo po, ganito po yung paghawak ng inyong wire whisk para po hindi kayo mangangawit kaagad. Ngayon naman po ay lagyan natin ng 2 itlog. Mas maganda po kung large ang inyong gagamitin. Haluin lang po natin hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients. At kailangan po walang mga lumps-lumps na natitira para maganda po yung timpla nitong ating kababayan or chocolate kababayan. So, ayan, napakabilis lang po ng paraang ito na ating ginawa. Kapag ganito na po ka-smooth, ay pwede na po natin tigilan. At bago po natin ilagay sa molder, i-preheat muna po natin ang oven ng 400 degrees Fahrenheit or depende sa oven na inyong gagamitin. At ngayon naman ay atin na pong lagyan ng lard or vegetable shortening itong ating muffin molder. At kapag naglagay na po tayo sa muffin molder, kailangan po ay nasa 3/4 lang po ng ating molder yung dami ng ilalagay nating mixture. Para po talagang mag-shape siya ng parang sombrero or yung tinatawag nga nating kababayan. Kapag puno po kasi yung molder, hindi po siya masyadong nagsishape. So, ito po yung isang technique or yung isang paraan para talagang makuha natin yung tamang itsura ng ating chocolate kababayan. At itong oven po natin ay mainit na kaya atin na pong isalang. Ngayon naman po ang ating timer ay ilagay naman natin sa 10 minuto lang muna. At after po ng 10 minutes, kung napansin nyo, nakashape na po siya. Huwag po natin bubuksan ang oven. Ibaba lang po natin yung temperature sa 350 degrees Fahrenheit. Depende po sa klase ng inyong oven. At ang timer po natin ay another set ng 15 minutes hanggang sa maluto. So, ayan, ito po yung itsura. Kaya naman, after 15 minutes, ay ito na po ang ating chocolate kababayan. Isalin lang po natin sa isang tray
or sa isang serving plate. At kung napansin nyo po, yung shape niya po ay nakuha natin ng tama. So yun lang po ang isang technique. Huwag nyo pong masyadong pupunuin yung muffin pan na inyong gagamitin. And again, every first Sunday of the month, Yudelmo's Kitchen Supporters Day, kaya't magkita-kita po tayo sa ating live sa Facebook page at saka sa ating YouTube channel. At syempre, para ma-qualified sa pagsali sa ating mga parapol or giveaway, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at syempre, mag-comment dito sa baba ng bawat bidyong napanood at i-share sa ating mga social media. Kaya naman, ito na. At masarap i-partner sa kahit anong inumin. Perfect na merienda ng pamilya, perfect na pagkakitaan. And again, maraming salamat muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.